Magandang hapon po mga kabida at medyo maganda po at nagkakaroon ng pumili ako ng boses at marahil ay tataka po kayo sa akin kong mga followers, sa akin kong mga subscribers, kung bakit siyang itong kabida ni Jeff ay hindi na pala-upload ng kung ilang araw. Ego nga po nagkaroon po ng content problema po dito at medyo masama po ng aking pakiramdam. Gawa po ng panahon, umulan, umaraw, ganun po at kaya nga po nawalan ako ng boses at napakahirap po. Talagang kung ano ng mga pong gamot ng ginagamit dito, bilis ni Madeline, mga anak, may pambomba pa rin sa ilo, kaya para po makahinga na maayos. At mayroon po mga gamot na mga gamot po. Alam po pagka ganito medyo na madali lang pong lapitan ng karamdaman. Subalit, para sa akin po, okay lang po yun. Gawa ng nababasa ko po ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Pagsubok lang po ito at pinatatapag pa po niya ang aking pananalig sa Kanya. Alam ko po na hindi nga po ako nakaka-attend ng misa dyan sa kapila ng tatabili. Ilang linggo na po gawa ng yun nga po. Yan, medyo may ubo pa rin po ako. At alam ko rin po na yun sa aking mga kasama sa pagdarasal ng Fatima at saka maging sa mga kaluluwa po ng ating mga namayapa ng mahal sa buhay ay ating pinagdarasal. Kaya pasensya na po kung di po ako nakaka-attend ng pagdasal na yan. Subalit, bagamat ako nandito sa loob ng bahay, ako po ay umatin po naman ng misa dito sa, live, sa Quiapo, no? Tawag doon? Jeff Delaney, yung misa sa Quiapo, yung tawag doon. Oo nga po, ang Nazareno. Senyor, Padre na Jesus Nazareno. Ang tawag doon sa YouTube, di ba? Live po, yan, din po ako nakikinig. Kaya po ay alis na pagkahadara sa Diyos at nakapitin mo. At medyo meron po tayong dahilan. Meron din po dahilan ng ating gabay kung bakit po tayo hindi po nalalabas ng ganito. Na maaaring pinatatatag niya ang aking pananampalataya. At kaya doon sa mga taon-taon na nagdarasal po diyan, dinadala po nila dito ang Sandingero. Yung mga nagdadasal po diyan ng mga taga Cebu, Dalagit Cebu, ay hindi rin po ako nakadalaw. Kaya pasensya na po kayo kung napapakinggan po ninyo at napanood po ninyo ang aking pong salitang ito. Dito po ngayon lang po binuksan ito ang aking camera para magpagsalita po kasi yung mga po na taumang po. Pasensya na po kayo sa lahat po ng aking mga followers. Shoutout na lang po sa inyo dyan sa mga taga-ibang bansa. Makakita po ninyo yung mata ko medyo malamlam pa rin. At gagaling din po tayo. Parang din po yung bagyo. Kung may bagyo, humuho pa rin po yan. Kung ganyan po tayo, ang ating pananaw ay mas natatatag lang po tayo ng ating pananalig sa ating Panginoon. Kung may kukumpara po natin ang ating mga buhay doon po sa makakita po niyo at makapanood na habang panahon sila ay nakalublob sa tubig, ay nakakaano po naman, nakakawa po naman lalo yung mga tao na yun. Ano po kaya magandang Panginoon doon? Ultimong babae, pilay na, gumagapang, ay sasakay pa ng bangka, pagdating dyan, basa pa rin, papasok o iigib ng tubig. Napakahirap pa po lalo ang kanilang kalagayan. Mas higit tayo nakakapinagpala at pinagpala pa rin tayo sa kanila. Ikat ang ating panawagan sa ating mga mandarasal. Panalangin po natin sila na sila po'y makadama rin ng ginhawa
Sana po naman sa gobyerno, hindi ko po kayo naturuan, nagawa na po ba ninyong alukin ang mga naroon po sa nakababad sa tubig? Doon na po sila lahat. Ano mong ginagawa nila ron? Naalok na po ba ninyo sa mga nanunungkulan na pwede po ba kayo, pahig po ba kayong sa yung balik probinsya? Mapipirmahin po naman at bibigyan sila na tulong doon sa kanilang probinsya na pagdadala sa kanila. Mapipirmahin po sila na hindi na po sila po pwedeng bumalik dito. Pwede po pasyal-pasyal, pero bilang residente sila dito sa Manila, na gano'n naman ang mapupuntahan nila. Hindi po ba doon sa kanilang lugar, kabisado nila ang lugar nila. Kaya nga po ang ating mundo ay bilog. Dalawa po meron sa bilog. Inside, dalawang side po yan, at outside. Tayo mga nasa outside, ay dahil pa rin natin minsan nakakaramdam tayo ng pagkabagot, pagkaroon ng problema, mabibigat. Yung nasa loob po, yung inside, ang ibig sabihin mga nakakulong po sa kulungan, sa bilangguan, sa munting lupa, nahatulan na wala naman pong sapat na ebidensya para makulong habang buhay na yan. Marami na rin po nagpapakita niya. Paano po ang nasa aksaya nilang panahon? Hindi po ba? Tayong lahat po ay makasalanan, wala pong mabuti sa atin. Tayong lahat po ay mawawala sa mundong ibabaw. Kaya wag naman po sana tayo magpagkait sa ating mga kasamahan, sa ating pong mga kababayan. Ang mga nasa sa isip, ang crocodile, narinig ko po yan. Kay Vice President na si Noli de Castro. May dalawang klase po raw ang crocodile. Inaalagaan nila yun, pero subalit yung crocodile ay pinapatay rin nila. Para saan? Business pa rin po. Yung balat, yung karne, pinakatay nila. At yung mga humuhuli, di ko lang po tarok ng kakikaisipan. Gusto ko maalaman na kung sila bumubay nakahuli ng crocodile na gano'ng kalalaki, ay may award ba silang natatanggap? Siguro po naman hindi naman masamang tanong. Di ba po, ang mga tao na sa loob ng kulungan ay hinatulan ng hindi naman sapat ang isa. May naakwit po nga po. Dahil lang po sa hindi tamang pag-uwas. Mapag-pera, influensya, ayan po ang target po yun ay. Biktima po tayo ng mga ganyan. Marami po nag-aral na hindi ginagamit po sa kabutihan ang kanilang pinag-aralan. Salit po sana tumulong tayo sa ating kapwa. Mag-advise tayo sa kanila na huwag silang mawawala ng pag-asa. Marami pong tumutulong na mababay. Yan po si Congressman Busitos Bel. Hindi ko po masyadong gaano katalala po. Taguan po ng mga motorista. Kapag napapanood ko po yan, ako'y build po sa kanya. Hindi po sa politika, hindi po sa Kung yun po naman ang interpretasyon ninyo, mas maigi na rin po yun na pinapakita niya ang kanyang pagpupursige makatulong sa mga naagrabyado. Diba? Hindi tayo. Medyo matagal ako hindi nakapag-video. Kaya ngayon na po sinasamantala ko na makausap kayo dito sa magitan ng video na ito sa mga nakikinig, ating po mga nanunungkulan, lalo na po gano'n at nananapit na po ang eleksyon na naman. Huwag na po gamitin na po natin ang ating sariling pag-iisip. Kung inakala ninyo nagagawa naman mabuti, huwag na po natin baguhin pa nakatutulong po naman talaga at may nagagawa. Bakit po natin
kumbaga panghilimasukan. Katulad po na may narinig po kung minsan, pinagmamalaki pa niya siya ay aktivista. Kung sino ko man, ang aktivista po sa aking pananaw, nung araw po yan, gumigit na po sa kalsada para maging sikat kayo sa inyong pinag-aralan, aktivista kayo. Ang aking pagkakaunawa po sa aktivista ay kaaway po at kalaban po ng gobyerno. Sinasalungat nila ang patakbo ng gobyerno. Kaya nakatatakot po kayong pagbigyan na makaupo sa pwesto ng pagkapangulo kung sakali na. Kasi ngayon pa lang nag-interest na po kayo. Lalo pa kung mapaupo kayo sa luklukan na yan. Kaya siguro po puro activist na sabi niya. Huwag natin amin na. Sige, magkasundo tayo, magbigayan tayo. Oras na para tayo magbago. Tayong lahat po ay mawawala. Hindi man ikaw, baka mga anak mo, mga pamilya mo. Ganyan po ang iisipin natin. Pagtibayin po ninyo ang ating pananalig sa Panginoon. Magkasakit man tayo, yan po ay pagsubok lang. Kung ikaw ay sisihin mo, Panginoon, bakit ka nakakasakit? Ginagawa niya lang ang paraan na para huwag kang lumabas at makapaglabas mo ay meron kang di makabate na magkakaaway pa kayo. Iwasan na lang. Yun po ang sinusunod ko. May go signal po naman para ako lumabas Wala naman pong kumipigil. Subalit yun nga po, pag talaga magiging matigas na ulo ko, alam naman ng Panginoon ko anong loobin ko, siya na gumagawa. Nagkakasakit ako, bibigat ang aking katawan, halos napiperwisyo ko po ang aking pamilya dito, kapag bili ng gamot, pag-aalaga, pagpapakain sa akin dito. Ngayon po nakaupo na naman ako at thanks Lord po sa ating Panginoon at sa ating pong ang gumagabay sa atin ng mga katulad. Andiyan po si Tata Dune, Tata Uset, Tata Rolas, Nara Monica, at ang ating pong guest na po dyan, taon-taon na dyan dinadasalan, si Pedro C. Guillermo ng tagas Dalagit Cebu. Diyan po nila ginaganap ang pasyam nila dyan. Lubina, kumbaga. Pasensya na po muli sa inyo kung hindi po ako nakapagpakita dyan sa inyo sa pilya. Nasa sa isip ko po yun. Kaya ngayon nga po ay bilanggit ko, sana mapakinggan po ninyo itong aking sinasabi at doon po naman sa mga kasamahan sa mga pagdarasal niya sa Rosario, sa Fatima, ay ganoon din po sa inyo. At yung tiyuhin ko po ay nailibing na raw po at minsan lang po, isang araw lang po ako pumasal doon sa bahay at nakita ko nga po na remake na po ang kanyang labi. Pinuwi mula sa Amerika at inala pa raw po doon doon po sa Holy Trinity, sa St. Peter at saka inilibing po kanina dyan sa Paranaque Cemetery, Catholic Cemetery. Talaga hindi makabagal ng pera, hindi po pera. Talaga tayo makikita-kita pa rin at naniniwala po ko sa inyo. Kaya darasal ko po ang kanyang kaluluwa. Saan pa lang ito, nagluto ko ng yung toasted bread. Medyo hindi naman masyado matigas. Ang sarap po at saka meron kumain with egg. Sabang naman po. Hindi talaga malambot po. Nag-rap shoutout po kay Paring Pines at Maring Telma, sa kanyang pamilya, si JP, Joseph at si Bing, si Latea. Nag-rap shoutout sa inyo, ng Camel Leaf, saka yung pungat ko kaibigan dyan sa rin. Si Alex Adriano, andyan po, sa Canada po naman, si Daniel Bernardo,
Si paring Arnel Clemente, si Bumboy. Taga-galing ko lang po, hindi pa rin sadya yung galing. Baka bukas po, iba ko gala-gala na muna ako makalabang yun. Babawal na lang po ako sa ibang araw sa taga-video. Tatako ko nga po, tagal ko na nag-video. Ano po kaya dahilan natin hindi pa kami namonetize? Ano po kailangan namin? Hakagang-galang na YouTube. Ano po kailangan gawin para kami namonetize? May mali po ba? Gusto ko po sana naunawain yan. Okay lang po at kalibangan niya po ito. At mas maganda lang kung masa-certified vlogger tayo na namamonetize, makakasahod mo kahit ng patamyon, makatutulong tayo at marami kami tutulungan. At gaganahan po ako maglakad-lakad pa rin po. Ito po si Juliana, kasama ko dito, ayan namimerienda rin po siya. Kaway ko Juliana, tayo po ko ha. Kamu Juliana, tayo po. Merienda dati, ano ang luto siya at dileme, parang kamang, harap po, si Juliana, katabi ko dito yan. At ngayon lang po ako nakapag-video, para lang din po ako nagla-live dito sa ginagawa ko ito. Kaya pasalamat muli sa ating Panginoon. At pinagkalaban niya ulit ako makapresenta, makatayo-tayo ng konti. Natulong ko ng aking anak, mga ako nakakapagpasawa. Nag-shout out po sa lahat po ng ating mga kabida. Si Jasmine Padilla, nag-shout out sa iyo. Kumusta na lang sa inyo yung lahat. Ng mga estudyante, ng mga SK, ganyan po kay Kapitana Eva Olivares. Kay Mayor, Kuya Eric Olivares. Ano bang may congressman bang sa Kabunger? Hindi ko rin yan sure rin. Basta't kung nakakita po naman yun na gumagawa ng maayos, wala naman pong kabili. At tinutulong talaga sa mga tao. Bakit pa natin papagsiyan? Huwag tayo papadala sa mga taong gusto makaposisyon, subalit din naman yata sila a-action. Pasensya na po ha. Hindi po kayo kung nakala nyo naman na kayo ay makapagsisibig dito. Pati pa na niya kayo, lalo yung po taga-barangay sa Biniso, late mo, tulad kang doktor, tapos basket. Diyan po siya, doktora, Gabriel. Yan po pwede, Kiyod, Marco. Wala kong time game. Sabi ko naman ay huwag maging makasarili at makapagpatawag po tayo sa mga kapwa. Yung po tinatanong ni Kabayan, dalawa lang po klase ang crocodile. Kung nakakausap ko lang po siya, sabi ko, paano po yung tatlo po yung crocodile? Meron pong ganun ko na sinasabi niyo. Paano po, anong tawag po naman yung crocodile sa kalsada? Joke lang po kabahala na po kayo. Ba may crocodile din po tayo natawag sa kalsada? Ayan. Diyan galit ang ating pong si Busita, si Congressman Busita. Ayun naman pong gumaganap na kanila pong kulin, makapagpasigat lang po. Kahit anong pakiusap mo nata, ay matigas ka masyado. Isipin mo na nakatungtong ka pa rin sa lupa. Isipin mo na hindi lang ikaw, may pamilya ka. Pamaya mo, kalbitin ka, magsisi ka. Pwede mangyari yan, hindi natin pinapanalangin. Pero may posibilidad kung mangyari. Ganyan po tayo sa ibabaw ng mundo. Kaya yung mga nakakulong po sa kulungan, na nabibigyan po sintensya ng kahaba-habang panahon, subalit makakulot din.
Paano yung mga naksayang panahon yan sa loob? Ibabalik ba nila? Book mo ba? Ito ang judge. Kakalabanin mo ang ordinaryong tao. Hindi yata tama. Ang tingin ko sa'yo, wala kang di ba karakot ka? Alam ko ang aking apo, na si Liliana. Nasawsaw pa yan sa kape. Ang sarap ito, sarap. Ni egg. Si mama mo ayaw? Sarap eh. Alam ko, nag-shoutout mga pala kay Kuya Ona Fernandez. Siguro po ay kilala po niyo siya. Tatlo na rin po siya sa Facebook po at sa YouTube. Sa mga hindi po nakakalam. Siya po ay nagtuturo po ng trip ang mga ibon. Kaya pinaplano ko nga po sana, kapag bigyan niya ako kumawa pa na yan pala, tatanungin ko kung paano niya naisip yung talent niya. Bagay ng bata pa yan, kung nahilig niya talagang mag-alaga yan, kalapati pa lang. Sumasali pa sa karera, mga kalapati. Bumabalik sa kanyang bahay. Nananalo po naman. E ngayon po, kapag ako napabigyan niya at interview ko ng konti, mapatanood nyo at hiling ako siya na magbigay ko ng trick o ipakita niya dito sa Kabida YouTube channel ang kanya mga ginagawang trick sa ibon at tatanungin ko natin siya kung ilan bang ibon ang kanyang alaga. May sa babae sa yan. Yan po siya natin. Tatay niya ang father ng kapatid. Karayang wala na po sa iba. Ayun, sarap po. Si Gigi, kain. Ayaw mo? Ayan po, the person, no? Tatago-tago pa, Pero, sa mukha, nagutom na, Kumain ka na, huwag ka na mahiya. Tingnan sa mukha mo na mahiya ka. Puluto ka? Uy! Ulo mo ko, inita mo yan. Gano? Pero yung mga masa sa mga kalat. Yun lang, tinakta. Yung habang kasalita ko, nalapit mo sa hotel, yun. Paano nagawa mo dyan? Kahawakan mo? Paano nagawa mo? Bubatan mo lang doon ka sa ibang daron at ako mo sa salita habang nandun ka. Para ibang angulo naman. Una mo si Senyor Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno. Yan po mga kabida at unti-unti abang ako yung merenda. Ngayon lang po ako nakamili ko na napalaki-lakas ko naman kumain. Gawa ng ilang araw ako walang gana. Para ba nawawala ng panlasa ko. Manonood man ako sa TV, nawawalan din akong gana na. Dito na lang ito, pagkagising ko kanina, medyo maganda. Bakit? Hindi pa rin po ako nakatiba ngayong araw ng linggo. Ngayon po ay February 23, 24, 25, 26, 27, 28. Hanggang 28 lang po tayo. February 28 po. Banta nga aking pong pinsan na si Yang, Claire, kapatid po ni Alge Salvador, ay nag-birthday po sa 29. Paano po yun? Tutuloy. Yang, biglok lang ata.
Kamusta na rin sa mami mo. Ilan na anak mo yun? Diana ka. Kaya Arjeli, ang tulungan talaga ng kapatid. Mami mo, hindi ba babayaan? Yung iba po nagkakapakita ng komedya daw po. Kasi po nung nakaraan po, napagod ako doon sa pagkuhan ko ng mga sunduan. Na yun po ay sunduan ng District 1, District 2. Parang napakaraming barangay po doon. Nagsasali po sa sunduan. Hindi po nila itong Abitnan, Lae, Palengke, La Huerta, Dilaw, doon. Doon po yata ako na napagod. Tapos naula lang po o nabasa. Maraming salamat po, Lord, at kaibigan po ninyo akong marinig ng aking mga kabida, sa aking mga followers, yan po sa ating mga subscribers. Sana po tiwala po kayo at makatulong din po kayo sana sa aming YouTube channel, kabida. Kahit isang subscribe lang po sa mga kaibigan nyo, isang subscribe lang po. Kahilingan po. Kung tunay na kaibigan, mag-subscribe po kayo. At maraming salamat po sa inyo. At kahihinat lang po ang inyong pagtulong sa amin kapag ako na-monetize at na certified vlog. Yan po mga kabida, at ito po si Jefferson. Ayan mga saan dito. Doon ka lumayo kaya dito mga kadyan, hindi mo naman nakikita yung Facebook ko. Yan po nga, kabida, ayan, gandahan naman. Gandahan, at ito po si Jillian, nandito po kami sa pagkainan. At meron po si itong tinapay, ayun po marami po tinapay. Ayan, muli, pasensya na po kayo at ito lang po ang aking magbibili muna. At titignan ko po at tumautos ako po si kabida Jefferson na makunang po na doon sa labas ang mga kaganap ng tulong ay kadagdagan po rito sa i-upload nito. Ngayon po February 23. Bukas po dito po na. Kaya po, dito po muna at akin po muna yung office.